Eto na nga, totoo ba itong nakikita ko? Naku, ang lupit mga kababayan. VP Sara Duterte, Isko Moreno. Naku po mga kababayan, hindi ho ito ata katanggap-tanggap po sa mga tanso. Hindi ho ito katanggap-tanggap kasi talaga nga namang matindi ho ang nangyaring itong mga nakaraang araw. Nakikita nyo naman po mga kababayan, di ba? Na si Vice President Sara Duterte ay talagang sumama na dito kay Isko Moreno at ikinampanya ho niya ang mga tao ni Isko Moreno, particular na ho sa District 2 at saka sa 3. Naku po, mga kababayan, baka may kasunod pa ito. Malalaman natin sa mga susunod na araw. At ang importanteng maunawaan dito natin ay yung mga banat po ni VP Sara Duterte dito sa mga kongresista na kung saan alam naman po natin yun sa congressman ng 2, yung si yung gano'n, yung sabi nga niya walang leeg, di ba? Yan po ang unang nag-privilege speech patungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte o di kaya patungkol po doon sa hearing sa confidential funds. Pangalawa, doon naman sa naging chairman ay na si Chua naman, si Chihuahua. Siya naman po yung nag-head nung hearing na yun. So mga kababayan, talaga nga namang pinuntahan ni VP Sara Duterte para ikampanya ang mga kalaban nito. Ang lupit talaga, palakpakan. At ngayon araw na ito, ire-reactionan po natin ang mga video po ng ating speech po ni VP Sara Duterte. Tingnan natin kasi alam nyo, marami hong malaman po yung kanyang mga sinasabi at ipaliliwanag natin at iuunawain natin kung ano ho ba ang kanyang meaning sa kanyang mga sinasabi. Okay, panoorin po natin, malupit po ito. Nako, labungin ng mainit na palakpak yun. At sigawan. Nako, Vice President Sara Duterte. Ayun. Maraming salamat po. Ang lupit niyan. At muli po, salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan, ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte. Ayun, palakpakan. Oy! Nako. Yo! Nako po. Ayun na. Ayan na. Ay, nako sus. Oy! Grabe. Talaga nga naman, Ayan na. Hindi pa makaakyat sa sobrang dami ng tao na alam nyo mga kababayan, yan ho ba ay nararanasan ng ating Pangulong Marcos? Hindi ho, pagka ho siya umaakyat sa entablado, wala ho nakaharang. Ang bilis na ho, para bagang kuwari nakatayo ka dyan, tinawag lang, biglang nandun na sa stage, parang The Flash, di ba? Pagkatawag sa kanya, ang ating minamahal na Pangulong Marcos, nasa stage na kagad. Kasi wala hong humaharang di ba? Wala hong nagpapapicture, wala nagpapalakpakan, pero kay VP Sara Duterte, naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte. Kung kay Pangulong Duterte, ganyan din nung kampanya. Bago makaakyat si Pangulong Duterte nung kampanya niya, inaabot ng 30 minutes. Yung convoy niya, hinaharangan na ng tao. Ganong katindi, ganong kalupit yung kay Pangulong Duterte. At ngayon lang uli na ulit dito sa kanyang anak. Anak ko, malupit talaga mga kababayan. Ibang level ho ito si VP Sara Duterte din. Tuloy natin. Batang Maynila, palakpakan po natin ang ating Vice President. Ayun na, nagkagulo na. Grabe, ang saya daw dyan, sabi ng mga vlogger. Yung mga naandyang vlogger. Ang lupit. Ano kaya masasabi ni ni Mark Models of Manila? Paano na? Mark Models of Manila,
shout out to you. O, di ba? Tutang-tuta ka na kasi ngayon ni Marcos. Eh, ang problema, isko ka pa rin. Eh, ang problema, sa kasama si VP Sara Duterte kay isko. Paano na? Anong gagawin mo? Saan ka nalulugar? Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo nun eh. Kasi ang style ni Mark no, naalala ko, sabi niya, hindi, Marcos ako para makakuha ako ng boto papunta kay Yorme. May napalaba siya. Wala. Wala. Lalo lang nasira, di ba? Kasi nga po, sabi ko naman sa'yo, matagal ko na sinasabi sa yan. Eto mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Paalala lang ho sa mga matagal ko ng subscriber dito. Matagal ko na pong subscriber dito. Alam mo, nung bago ho mag-eleksyon noong 2022, ilang beses po tayong pinatawag sa Malacanang ni Pangulong Duterte para makipagkwentuhan, para mag-usap. At ang madalas namin pag-usapan noon, yung patungkol po sa pulso ng social media. Tinatanong niya lang po ako. Siguro, hindi lang ako, naniniwala naman po ako na hindi lang ako po yung kanya kinakausap. Meron din po siyang ibang kinakausap. Ang maganda po kasi sa ating Pangulong Duterte, open siya sa mga ordinaryong Pilipinong tulad natin. Open po siya at inaalam niya ang pulso. But every time po akong nagpupunta doon, mga siguro 3 times, 4 times na nakasama ko siya or 5 times before the election in 2022, paulit-ulit kong sinasabi yan at tinatanong kay Pangulong Duterte. Makulit na ako kung makulit, pero talagang, alam mo naman ako pag ako po ay sumuporta, todo talaga. Sagad talaga ang suporta ko. Kaya tinanong ko nung si Pangulong Duterte paulit-ulit, Mr. President, sino ba talagang susuportahan mo ngayong 2022? Siyempre, ako bilang iyong kawal, bilang iyong supporter, susundin kong sasabihin mo kasi hindi ko alam ang lahat ng galawan ng mga politiko. Mas kilala nyo ang mga politiko, mas kilala nyo ang karakas ng mga politiko. Dalawang bagay ang natanto ko noong time na yon. Una, ayaw na ayaw niya kay Marcos noon. Pagbali-baligtarin mo niya, ilang beses niya sa aking sinabi yun. Ayaw niya, ilang beses pumunta sa Malacanang itong mag-asawa na si Marcos at saka si Lisa, humihingi ng posisyon, ayaw niya, hindi niya binigyan kasi nga, sinabi niya na rin sa speech niya yan, ayaw na doon dahil bangag. Ayaw niya. Yun na sinasabi niya. At in private, pinanggit niya na po sa akin niya ilang beses. Bago pa po niya sabihin ang pangalan ni Marcos bilang bangag, ilang beses niya na sinabi sa harapan ko yan. At ganito pa nga yung magsalita lagi. Tanong mo dito sa mga PSG ko, alam nila, bangag yan. Paano nila susuportahan yan? Ganun talaga. Tapos yung mga PSG, natatawa na lang Kasi nga, alam mo nila. So sabi ko nga, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Kasi sabi ko sa kanya, Mr. President, sabihin mo lang. Susuportahan ko yan. Sabihin mo sa akin na matinong tao yan at gusto mong maging Pangulo yan. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya yan. Mahinang nila lang yan. At saka sablay talaga yan. At yung bangag, paulit-ulit niya sa akin sinasabi yan. Tapos, ang tinanong ko, paano na yan, Mr. President? Wala tayong mapili. Sino ba ang susuportahan ko? Ang ano nun, sabi niya, since nandyan si Inday, bilang hindi na lang siya mag-i-endorso. Bilang respeto. Pero tinanong ko sa kanya isa-isa yung mga kandidato nun. Sino ba mga kandidato nun? Si Pacquiao, si Lacson, si Leni Robredo. At every time na dumadating ako kay Isko, kasi sabi ko, Mr. President, dito sa mga tao mo, may mga Isko dito, may mga nagtutulak na Isko dito. Suportado mo po ba yun? Hindi siya sumasagot ng diretsyo ng oo. Pero isang bagay ang sigurado ko, sabi niya, maayos yung tao na yun, sabi niya. Sa akin yun hindi niya sinasabi yun in public. Tapos ang nga niya is, wala naman akong problema kay Isko. Yun ang paulit-ulit niya sinasabi. Pero doon sa mga ibang kandidato, may nasasabi siyang hindi maganda. Hindi ko na lang sasabihin kasi I don't want na sa akin manggaling Pero meron siyang sinasabing hindi magaganda doon sa ibang mga kandidato. At ang wala lang siyang sinabing pangit sa akin ay kay Yorme. Kaya po ako at ang aking mga kasamahan ay sinabi ko, Yorme tayo, kasi
Walang sinabi si Pangulong Duterte na pangit. Pero hindi niya ikakampanya dahil nga po respeto sa anak niya na si VP Sara Duterte ay katambal si Marcos. Hindi siya magsasalita publicly pero sa loob-loob ko alam ko na kung sino ang sa tingin niyang okay. Fast forward tayo. Nag-fast forward tayo. Bago mag-2025, bago itong mga issue ng ICC, yung nagpupunta po tayo ng Davao at ilang beses po natin nakasama si Pangulong Duterte. Ano na po siya? Retired na po siya, si Marcos ng presidente. At sinabi ko, Mr. President, si Mocha po tatakbo sa Maynila, District 3. O mga taga District 3, suportahan nyo naman yan, kasi naku po, sabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kay Mocha. Si Mocha ho talaga, pagsisilbihan po kayo niyan. Walang biro ho. Sabi ko nga sa inyo pag si Mocha sumablay sa inyo, pag si Mocha hindi kayo pinagsilbihan, ibuburahin ko na itong channel ko. Dahil grabe ho magtrabaho yan si Mocha. Addict po magtrabaho yan. Yung sa OFW nun, pandemya na, nagtatrabaho pa yan. As in, yan. Nasa labas lagi yan, kahit na delikado. Hindi ko nga alam dyan sa babae na yan, bakit di nagkakasakit No, walang biro. Hindi ko nagkakasakit siyang ngali na yan. Talagang sobrang sipag niyan. Kahit nung pandemya, hinaharap niya lahat ng OFW nun, hinahatid niya hanggang hotel. Sisiguro din niya may pagkain talaga. Ganyan po si Mocha. Kaya, napakaswerte nyo, District 3 kay Mocha. Maniwala ko sa akin. Napakaswerte nyo. So sinabi ko yan kay Pangulong Duterte. Sabi ko, Mr. President, si Mocha po tatakbong konsehal ng District 3. Humihingi po siya ng tulong, ng endorsement mula sa inyo. Walang problema yan. Si Mocha pa, kaibigan ko kayo. Lagi niya sinasabi yan, kaibigan ko kayo. Si Mocha, i-endorse natin yan. Tulungan natin sa kampanya. Puntahan natin. Ako mismo magsasalita. Sabi niya po ito. Ako po mismo magsasalita at ikakampanya ko si Mocha. It's time to return the favor. Yan ang sinabi niya sa akin. Nagulat ako kasi, Mr. President, hindi ho mayor ang tatakboy ni Mocha, konsihal lamang po. Konsihal lang, konsihal. Tapos tinanong niya sa akin kung sino mga kasama. Tapos sabi ko, Mr. President, nasa under po siya ni Yorme. Si Yorme. Okay yan, mag-Yorme na rin ako. I-endorse ko si Yorme. Nagulat ako doon. Walang biro, hindi ako nagbibiro. And all along, akala ko, alam mo yun, baka makalimutan nito ni Pangulong Duterte. It was I think, during the siege ng KOJC yun So, yun yung time na yun. Tapos, nung bago po makulong si bago po kidnapin si PRRD, bago po siya kidnapin, yung mga tao niya, yung nag-handle ng schedule niya, kinontak na ako. Pinapakontak ka ni Sir kasi tinatanong niya kailan ba yung sortie ni Yorme tsaka yung kay Mocha kasi pupunta siya sa Maynila. Alam mo yung the day na kung saan simula ng local campaign, naka-schedule na si Pangulong Duterte. Nag-usap na kami. Ako, yung team niya, si Yorme, yung tao ni Yorme, nag-usap na, nag-meeting na, nakaset na. Pupunta si Pangulong Duterte sa Tondo. At ikakampanya niya si Yorme at ikakampanya niya si Mocha. Nakaset na po yun. As in, ready na. That was before yung Hong Kong namin. Tapos, nung di okay na, nakaset na yun ayos na lahat. Ito pa nga ang para lang alam ninyo, pinapupunta ni Pangulong Duterte yung mga congressman ng District 2, District 3 at saka yung distrito na kung saan si Abante. Yung mga congressman na kaalyado ni Yorme, pinapupunta sa Davao at itataas ang kamay at magpipicture. Ikakampanya niya. So pupunta talaga si Pangulong Duterte, ikakampanya yung mga congressman na yan, yung kinakampanya ngayon ni VP Sara Duterte kasama si Yorme. Yun dapat ang plano. Nung nasa Hong Kong na kami, actually na nga ni Pangulong Duterte yan, kaya lang parang ang doon is kung hindi siya makulong, pag uwi namin galing Hong Kong,
Yun na ang nangyari. Magkakasama po kami nun sa Hong Kong. Pag-uwi, na kinidnap na ho si Pangulong Duterte. Kaya hindi na ako nagtataka sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Kasi ito yung plano. Ito yung plano na delay na lang dahil nga po, dapat kasi sa launching yan yung hindi pala launching, proclamation niya gagawin yan ni Pangulong Duterte. Na delay na lang po kasi nga si VP Sara Duterte pumunta ng Dahig. Kaya ito, pinupuntahan. Sa tingin ko may pangatlo pang pupuntahan to si VP Sara Duterte. Baka pupunta itong bukas o ngayon palang araw na ito doon kung saan si Abante naman, kung saan yung distrito ni Abante. Para talagang ikampanya ang mga kalaban ni Chua, nung isang ganong congressman at saka kay Abante. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga alam nyo, ang titulo ko sa ano na ito, sa video na ito ay Sara Isko. Pwede rin baliktaran, Isko Sara, depende yan. Pero malabo kasi yung Isko Sara kasi nga naman si VP Sara Duterte hindi na siya pwedeng tumakbong Vice President. So, Sara Isko. Sa tingin ko more on Sara Isko. You know why? Kasi yan ang hindi ko naman pinag-usapan. Wala kaming usapan ni Isko. Baka sabihin niyo nakikipag-deal si Isko sa akin. Hindi. Yan ang sinuggest ko kay Yorme. Sabi ko, boss, if I may suggest, unsolicited advice, sabi ko sa kanya, tapusin mo yung 3-term mo as a mayor. Ayusin mo ang Maynila. Sobrang pangit na talaga ng Maynila. Ayusin mo for 3 terms. Isipin nyo from 25 to 28, 28 to 31, di ba? 31 to 34, di ba? Dun sa 34, tapos na siya bilang mayor. Nakasyam na taon siya bilang mayor. Pag pinaganda niya ang Maynila ng 9 na taon, si VP Sara Duterte, presidente ng 28 hanggang 34, pwede siyang sumunod na pangulo, si Isko. Ang ganda nun. Or, pwedeng mag-VP si Yorme ni Isko. Si Yorme ni VP Sara Duterte, di ba? So, Sara Isko. Ano sa tingin ninyo? Maganda ba yun? Sara Isko? Pwedeng-pwede, di ba? Alam mo kung bakit? Eto sa tingin ko, okay yung si Pangulong Duterte, phenomenal yan. Isang ginto na mahirap hanapin sa Pilipinas. Ginto bilang presidente. Yeah? Pero sa tingin ko, it's about time to have a young leaders. Parang si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, nagsimula yan bata hanggang tuloy-tuloy tumanda. Diba? Sana magkaroon tayo ng ganun. Maganda ho yung tandem ni Sara Duterte at Yorme as Vice President. Diba? Si Sara Presidente, si Yorme. Magaling na supporter ho ito si Yorme. Hindi ho ito yung nangangain Alam mo yung nangangain yung ala Leni Robredo datingan. Hindi ho. So, suporta ho ito. At sa tamang panahon, pwede ho maging presidente rin ho ito si Yorme. Diba? Wag nyo nang, eto mga kababayan, baka nandito na naman tayo, magpapabudol na naman tayo Baka mamaya ano nyo na naman, Sara Amy Marcos, Vice President si Amy Marcos Wag nang ganun Pag nagpabudol pa naman din kayo, talagang mumurahin ko na kayong bonggang-bongga. Hindi. Tanginan yan. No, natanga tayo kay Marcos, gusto nyo, boto pa uli yan. So, wag na. Kaya mabuti na yung Sara Isko. Bahala kayo. Kung gusto ninyo, Sara Amy, bahala kayo sa ano ninyo. Basta, pero sa akin, ano mas gusto nyo? Ilagay nyo dyan. I-comment ninyo, Sara Isko o Sara Amy. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, Sara Isko yan. Maganda yan. Okay, tuloy natin. Muli po mga minamahal ko pong Batang Maynila. Palapakan po
minamahal ko pong Batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Ulit-ulit ka, ha? Pabayaan mo na sumigaw ang tao. Ha? Pabayaan mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadayaw mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinsay kasabot dinhi. Dili kasabot. Dili. Wag na yan. Wag muna. Dili kasabot ba? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Dumagoso. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Yo. Maraming salamat, Mayor. Uy! Uy! Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you! Madami sa inyo ang Panahon na pa! hindi pa, wala pa na ni hapon, hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat, mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you, Sarah! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat.
Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat sa mga. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Yun! Ayun na yun eh. O, di ba? Ayan eh, talaga nga ng mga lantaran na sinasabi ni VP Sara Duterte na 2028 is the next move. Ha? Talagang Sara Duterte for the president na ito. For president in 2028. Kaya dire-diretso na ito ha. Actually, pwede nga wag nang tumagal eh. Malay nyo. May wag mo na ituloy. May wag mo na ituloy. Malay mo lang naman, di ba? Hindi natin masabi. Ang panahon eh, ika nga eh, panahon lang yan. Malay mo. Yeah? Sa sobrang, alam mo na, sobrang ganun. Huh? Di ba? Malay mo, di ba? Tinanggal ko lang kasi tayo naman. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa... Grabe, no? Grabe yung ano niya dyan, ano? Yung... Kasi pwede, may karapatan siya. Vice President siya. May karapatan siya. Di ba? Pero kasi, alam mo yung kinagandahan ng ginawa niyang ito. Nakikita niya kasi, nahiwalay o trabahante siya nung opisina niya. Etong ginagawa niya ay politiko na. Ibig sabihin, ako'y nangangampanya para sa mga kasamahan ko na Duterte, ito'y pamumulitika na. Natural, that's politics, ika nga. Pero ito kasi, itong shield na ito, ginagalang ko ito because this is a job. Trabahante sila ng gobyerno. Ito'y trabaho. Hindi ito, sa kanya kasi, it's not na privilege sa akin ito bilang Vice President, yan ang pangalan ko, ako yan. Hindi. Ang tingin niya sa pagiging Vice President, it's a job, it's a work, trabahante ng gobyerno. At ito ay labas na sa kanyang trabaho. Yan ang tinatawag mong delikadesa. Hindi katulad nung isa dyan. Naku po, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ni Marcos ha. Baka sabihin nyo na naman eh. Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Ayun! Si Sara Duterte o si Isko, grabe, palakpakan natin. Sabi ko sa inyo eh. Wala, ayan, lumabas na sa bibig niya. Wala siyang problema kay Yorme. Kung siya ang presidente, okay lang. Kung ako, okay lang din. Wala kaming problema sa isa't isa. Kung sino man ang tumakbong presidente. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, sa tingin ko, agree naman siguro si Yorme kung tapusin niya muna yung 9 na taon niya bilang mayor. Kasi importante, pag pinabayaan na naman niya ang Maynila, pambihira, wawa naman ang Maynila. Ako kasi nalulungkot ako eh. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanya. Gusto ko nga siya maging presidente noong 2022 eh. Kaya lang yun nangyari sa Maynila, disaster. Hindi mo pa pwedeng tanggalin kasi yun. Mga kababayan, pag sinabi mong Pilipinas, Manila kagad. Sa Japan po, ang mga Hapon, minsan hindi pa nga nila alam ang Philippines eh. Mas alam pa nila Manila. Totoo. Kasi unang-una, sa totoo nga, yung mga Hapon nga, mga Koreano, mga Chinese eh. Maynila ang pinupunta, nandyan ang Malate. Nandyan yung JTV, nandyan ang KTV. So, nandyan lahat eh, di ba? Maynila.
nababoy ang Maynila. Talagang nababoy na nadumihan. Wala ho. Talagang sirang-sira ang Maynila nung iniwan ni Yorme. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang Maynila ay itsura ng Pilipinas. It was a decade of disaster ang nangyari sa Pilipinas. Ganon din ang Maynila. Decades. Madaming dumaang mayor, nasira ang Maynila. At alam natin, nung panahon ni Isko, doon lang nalinis, napaganda, napaliwanag, napayos ang Maynila nung panahon ni Isko. Nabitin lang. Kasi siguro, ang isang rason ni Yorme doon, buong team naman niya pambihira, yung mga team niya, sumablay lahat. Sorry to say ha, actually pinuna nga ni VP Sara Duterte. Sumablay lahat ng congressman na bata niya nun, sablay lahat di ba? Yung mayor na itinalaga niya. Hindi naman mananalo yan si Lacuna. Sa totoo lang, hindi mananalo yan si Lacuna kung hindi yan ikinampanya ni Yorme. Pero bakit nanalo? Kasi nga ikinampanya na yan. So ano ibig ko sabihin? Simpleng-simple lang. Wala pa talagang kakayanan. Sa tingin ko, walang may kaya ngayon para ayusin ang Maynila kung hindi si Yorme. Yung SB, wala yun. Networker lang yun. Hindi, walang kwenta yun. Sa totoo lang, Gago! sa totoo lang, eto, diretsuhan tayo dito kay SB na to ha. Alam niyo ba na congressman yan? Hindi niyo alam. Representative yan. Anong party list yan? Tutok to win party list. Saka nakakita ang party list game show. Pambihira. Ginamit lang ang kasikatan nung tutok to win party list na yun. Ginamit lang yun. Tapos may nagawa ba? Wala. Nakita nyo ba? Wala. Diba? Wala akong nagawa. Walang ibig ko sabihin mga kababayan, ngayon, ang lakas niyang sabihin na aayusin ng Maynila, wala ka nga nagawa ng congressman aayusin mo Maynila. Isang malaking katarantaduhan. Sa bagay, kayong mga networker, hindi naman po lahat, pero marami. Kayong mga networker, sanay kayo sa mga mabubulaklak na salita. Sanay kayo na nambobola. Sanay kayo. Sa katunayan, di ba? Yung iba nga dyan sa mga networker, yung mga nasa taas, naghihiraman lang ng sports car yan O di kaya yung mga second hand. O bilin mo na to para pwede mong ipagyabang, para maloko mo, mabudol mo yung mga nasa baba mo o yung upline mo. Tinan mo, may sports car na. Ikaw, magsipag ka lang, magkaka-sports car ka rin. Di ba? Pero ano nangyari? Naubos na pera, wala pa rin. Naubos pa pati kaibigan. Bakit? Niloko Ayan ang ganyan ng lokohan Ang dami sa mga networker, nabubusan ng kaibigan. Naubusan na nga ng pera, naubusan pa ng kaibigan. Niloko ninyo Hindi ko sinasabing, ito ay general statement on some networkers. Not every networkers are masasabi natin scam. This is a generic statement on networker. So, anong ibig ko lamang sabihin? Ang akin, ang punto ko dito, etong si SB, wala akong alam ito. Wala akong alam ito. Tapos, hawakan niya ang Maynila. Huy! Huwag kayo madaan sa spam. Kayo mga taga Maynila, ano ba, patay gutom ba kayo mga taga Maynila? Spam lang, iboboto nyo na? Kayo nga Eto, sagutin nyo ako. Bigyan mo ako ng 3 bagay na nagawa ni SB habang congressman siya. Pag may naisagot ka, sige, laban. Pero kung wala ka may sagot at ang sagot mo lang spam putay, patay gutom ka pala. Tanungin kita ngayon. Ikaw ang tatanungin ko, mga taga Maynila. Ilan ang nagawa ni Yorme sa Maynila? Hindi mo mabibilang sa daliri ng kamay mo. Baka pati daliri ng paa mo ibilang mo. Tapos, boboto ka dun sa SB dahil lang nakatali ang ulo, parang di mo maintindihan. Tapos dahil lang laging may kasamang artista. Tandaan nyo ito mga kababayan.
Pag-ingat kayo pag laging may dalang artista. Budol yan. Budolero ang tawag sa mga yan. Hindi nila kayang Alam nyo kung bakit sila dadala ng artista? Para makapaghatak. As simple as that. What's the reason? Because people will not come without pamimigay, without entertainers. Yan ang trabaho namin. Alam namin yan. Kaya nga ako, alam nyo ba, ngayon, wala akong pinupuntahan na kampanya. Pag meron mga nag-i-inquire sa akin, pag na kagad yan, nasa kontrata ko yan, bawal ang kampanya. The only place na pinupuntahan namin na matatawag mong kampanya ay kay Mocha. Bakit? Hindi kasi sa aming kampanya yun. Yun ay dahil pinuno namin yun. Founder ng Mocha Girls yun. Naturalmente, alam namin ang karakas at galawan ni Mocha. Kaya susuporta kami. At saka syempre, nung kay Pangulong Duterte. Di ba? Dahil alam namin na matino talaga. Pero alam mo namin na kaya nagtatawag ng mga artista kasi hindi pupunta ang tao kung walang artista. That's the truth. Kaya nga ang hamon ko diyan kay SB, huwag kayong mamigay ng kahit na huwag kayong magdala ng artista, walang pupunta sa inyo. Ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, huwag kayong mamimigay ng kahit na ha. At walang artista, hindi ka pupuntahan ng tao. Si Yorme, kahit walang artista yan, pupunta ang tao dyan. Walang biro. Witness po ako dyan. Kahit, alam mo ba, nung panahon na nangangampanya yan, presidente, may mga nagsasuggest sa paligid niya, Yorme, magdala tayo ng mga artista kasi grabe yung unity team nun. Ang tindi na mga artistang bit-bit nun. Diba? Si Andrew kung sino-sino pa. Mabigatin talaga. Paano mo alam mo, ayaw ni Yorme. Gusto niya, people will come because they would listen doon sa kanyang plano sa bayan. Talagang naman nagpupunta ang tao. Kaya nga alam kong may na magic yan, na smart magic yan nung kasi 2 million lang, imposible ho yun. Sa pinupuntahan namin, dagsa ang tao. Kitang-kita namin ang tao noon. Imposibleng 2 million lang ang boto ni Yorme noon. Sigurado ako na nabawasan po yun. Ang kwento nga sa akin, talagang hindi lang siya bagamat sa boxing, hindi lang mo siya tinalo. Ni-knock-out, binaldado pa siya para talagang mababa yung kanyang image at hindi na makabangon. Yun ang akala nila. Di ba? Eto, bawing-bawi. Ikaw muna, ma'am, bago si Yorme. Ikaw muna, sama si Yorme. Hindi ba pwede Bakit ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito?
nangako siya, sorry ma'am, Grabe yun. Para pang banat yun, eh, no? Tindi. alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na. Grabe yan. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwag. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Grabing banat yun. Simple lang pero rock, eh, no? Simple lang. Dahil kay Martin naku. Yari ka dyan. Kay Aling Claire. Yari ka na naman kay Aling Claire. Sasabihin na naman ni Aling Claire. Di ba? Oh, nagpasalamat. Oh, di thank you. Eh di welcome. Ganun na naman si Aling Claire. Welcome. Ano masasabi? Siyempre may mga gago ring mga media. Anong masasabi mo na nagpasalamat si VP Sara Duterte kay Romualdez dahil pumayat siya? Ang masasabi ko, eh di welcome. Sino ba nagsabi? Gago! Sino nagsabi? Huh? Sino? Ano, bakit siya pumayat? Gago! Si Aling Claire, medyo lutang, eh. Lutang yun. Alam mo, akala ko talaga, pinakalutang na si Leni Robredo. Mas lutang pa pala sa kanya. Oh, akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Oh, yung pala, mas meron pa. Hindi, una kasi, si Leni Robredo lutang. Tapos pumasok si Bongbong Marcos, isa pang lutang yun, di ba? Lutang talaga yun, lutang! Hebe, lutang la lutang. Tapos biglang pumasok si Aling Claire, tinaob ang lahat ng mga lutang. Totoo! Yun ang pinakalutang sa lahat. Nako, abangan nyo ha, sa linggo. Nako! Ewan ko ba, bakit ako inimbitahan dyan sa lintik na debate na yan? Sa linggo po, abangan ninyo ha. Meron pong debating magaganap. Eh, sus, ginuog yun. Panoorin ninyo. Alam nyo, mga kababayan, umuo ako dyan kasi, sa totoo lang para lang sa kaalaman ninyo. Noong una, hesitant ako. Nung nasa Japan pa ako, inatanong ako kung pupunta ba ako dyan, ganyan-ganyan. Kung ano, sabi sa akin. Hesitant talaga ako kasi. Tapos nung natanong ko, sino-sino ba nandun? Yung sinabing nandun si Aling Claire. Nakumbinsi ko. Gusto ko makita si Aling Claire ng harap-harapan. Nandun daw siya eh. Ewan ko nga ba't nandun yung ano na yun eh. Public official ka na pero nandun ka pa. Ay sus, ginoo ka talaga Aling Claire. Oo. Anyway, magkikita kami noon. Tingnan natin, pag-usapan natin kung ano meron doon. Basta tayo, magpapakatotoo lang tayo sa usapin. Usapin po yan ng tungkol po sa fake news. Magantay ka, Aling Claire. Uy, kadyot lang ba? Kadyot lang. Sa seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Mahal kita, Inday! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong
Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? Napailan na, kayo lahat, pailan ng sedisyon. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Yan na. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, anak, kuya waning, in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Kita ninyo ito ha, tingnan nyo kung gaano kalutang po itong si Aling Claire ha. Ang usapin ho dito, tungkol dito sa sinasabi ni VP Sara Duterte na ang point niya dito, magkaiba sila ni Amy at ni BBM. That is her point in saying or telling the story about yung pagpunta ni VP Sara Duterte sa Malacanang na nag-usap sila ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos. Okay? So anong ibig lamang pong sabihin niya? Wala po siyang banat kay Marcos. Ang sinasabi lang niya ay magkaiba ng thinking si Amy at si BBM. Si BBM gusto ng change of constitution dahil economic change lang naman daw ang gagawin. Pero si Amy, sinabi niya, dangerous yan, delikado yan. Yun lang ang punto ni VP Sara Duterte. Magkaiba yung magkapatid. Wala siyang sinabing masamang tao si BBM, si Amy matino. Sinasabi lang niya magkaiba sila ng thinking at pumapalag si Amy pagka magkaiba sila ng political o parang issue na tinutulak, ika nga. So anong ibig niya sabihin? Wala. Magkaiba sila. Yun lang. Wala namang paninira kay BBM. Pero ito si Aling Claire, iba ang intindi. Nagulat ako sa intindi nito ni Aling Claire. Sablay na naman. Papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Ayan. Pakita lang natin. Okay? Tingnan nyo ha. Nung tinanong siya tungkol sa pangyayari sa Malacanang, nung kwento ni VP Sara Duterte, tingnan nyo ang sagot ni Aling Claire. Wala na naman sa hulog. Lutang na naman mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit. O, panoorin nyo ha. Tingnan ninyo to. Sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration. Eto ha. Dito pa lang nilinaw na dito eh. Ito yung yung tinik sa lalamunan ni Claire ni Aling Claire. Ito sinabi niya kasi gusto daw ni Marcos. Ano masasabi ninyo? Which is
publicly, sinabi nitong reporter na to, publicly talaga namang sinusuportahan ng gobyerno ni Marcos ang change of constitution. Publicly. Ibig sabihin, walang kasinungalingan doon sa kwento ni VP Sara Duterte dahil publicly sinasabi naman talaga ni Marcos na gusto niyang baguhin ng konstitusyon, economic changes lang ang gusto niya. Tingnan nyo sagot ni Aling Claire. Charter change sa pamamagitan po ng pag-amyenda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba? Yan ang tanong niya. Alam namin lahat na noon gusto ni Marcos ang pagbabago ng konstitusyon. Through economic changes lang ang gusto. Ang tanong ni Ale, ni Ma'am, meron po bang pagbabago? Kasi sinabi naman niya noon yan publicly. Ngayon ba, may pagbabago ba? Tingnan nyo buwelta ni ni Aling Claire. Walang sinasabing masama si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte na naman ang buwelta niya. Ulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado. Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Intrigang walang ebidensya, te! Una-una, wala ka pa sa gobyerno no, nagmamagaling ka na naman. Pangalawa, publicly sinasabi ni Marcos gusto niya ng change of constitution noon, economic change lang ang gusto niya. Public niya sinasabi yun, tapos sasabihin mo walang ebidensya. Walang ebidensya. Asang mundo ka ba? Hello Earth, are you there? Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong... Yun ang tanong Meron po bang plano si Marcos na baguhin ang konstitusyon? Isusulong pa ba niya ito? Kongreso. Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyenda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Ayan na naman si fake news Paano naging tatak fake news yun, Madam Claire? Sana matanong kita sa linggo. Paano naging fake news yun? Talaga naman publicly sinasabi ng Pangulong Marcos na gusto niya ng change of constitution at economic reform lang ang gusto niya. Publicly sinasabi niya yun. Paano mo masasabi na tatak fake news si VP Sara Duterte by telling that story? First of all, you were not there. So, how dare you to say it was fake if you are not there? Second, ikaw na rin na nagsabi. Wala ka pang naririnig sa Pangulong Marcos regarding that issue, but you are saying fake news na kaagad yun. Lutang ka ba? Lutang ka ba? Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Ang linaw-linaw ng tanong. Pinaalala na nga nung reporter na publicly talaga namang sinasabi ni Marcos na gusto niya ng pagbabago ng konstitusyon at ekonomiya lang yung gusto niyang baguhin. Ibig sabihin yung mga business deals lang ng Pilipinas sa ibang bansa, yan lang yung mga gustong baguhin ni Marcos daw. Okay? Wala ngang sinasabi si VP Sara Duterte, di naman totoo yan na economic changes lang ang gusto niya. Wala naman siya sinasabing ganun. Ang sinasabi lang niya, magkaiba kasi talaga itong magkapatid. Matuto ka naman kasi mag-research. Sagot ka ng sagot nang hindi mo alam, hindi ka nga nandun sa usapan, sasagot ka. Sila-sila'y nag-uusap. Nandiyon pa yung ate. Di kung fake news yan, sinabi na nung ate, walang usapang ganyan, hindi totoong nangyari yan. Diba? Wala kang karapatan magsabi ng fake news yan kasi you were not there sa usapan. Pasok ka ng pasok, siksik ka ng siksik dyan, makadaldal ka lang. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Yan ang punto lang
Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang tayo. Bangan! Sorry, ma'am. Nambubudol! I'm sorry. Ma'am, gagamit! Kasi naman sabi ko, Traidor! Ma'am, traidor! Traidor! Grabe. Traidor! Duterte! 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 Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Butas! Butas! Kida. Diba? Butas! Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan. Tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. At saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila. Narinig niyo ba yun? Narinig niyo ba yun? Talagang sinabi ni VP Sara Duterte, yung uncle niya, hindi pa papangulo. Yung senador pa lang sila. Sino pa ba yun? Di ba si Marcos? Si Marcos lang naman naging pangulo, naging senador. Di ba? E nung pumunta daw, yung uncle niya, ni VP Sara Duterte, doon, nung senador pa si Bongbong Marcos, inalok daw sila na magdroga. Ayan, oh. Ang linaw-linaw ng kwento. Oh. Ulitin natin yung part na yan. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Ay, grabe. Hindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. Oh, talaga. Alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat?
Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. So sa madaling salita, kaya niya sinuportahan kasi akala niya nagbago na yung tao. Dati alam niyang addict. Dati alam niya na, sinasabi niya na. Ngayon, siguro, benefit of the doubt, na baka naman nagbago na yan dahil tumanda na yan. Yun ang sinasabi niya sa kwentong ito. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa iyo. Ang ginagawa niya kasi dito, pinapaliwanag niya kung paano tayo dapat bumoto. Actually, ito yung sinasabi niya nung nag-speech siya sa Hong Kong. Nag-speech siya sa Hong Kong Ang kanya daw gagawin ay tuturuan ng mga tao, ipapaliwanag sa mga tao kung paano bumoto ng tama. Na wag lang tayo basta naniniwala sa endorsement. Wag lang tayo basta naniniwala sa kung ano paman. Pakinggan ninyo, ha? Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Galing ang bigas ang ano dito palitan. Ilang kilo? 5 kilo. So magkano yun? 250? Mga 1,300 total na yun ng bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Tapos nung dito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Mahaba po yung speech niya, pero yan po ang pinaka tema ng kanyang speech. Wag ho tayong bumoto basta-basta dahil lang in-endorse. Sa katunayan, sinabi niya pa nga dito sa bandang huli, sabi niya, ba't ba kasi nanalo yung congressman nyo? Kasi in-endorse ito ni Yorme. Tapos may binanggit pa nga siya dyan, bakit pumangit yung Maynila? Kasi nga,
iba na ang mayor. Kasi naniwala kayo doon sa endorsement. Ano ang ibig niya sabihin? Mga kababayan, even if i-endorse ng isang tao, ayan na sinabi niya yan sa bandang dulo, na katiwala ninyo, wag ko kayong basta-bastang maniwala. Diba? Bakit kanyo? Kasi importante na siguraduhin talaga ninyo na maayos yung tao. Wag lang dahil in-endorse ng isang sikat na tao. Okay? Kasi alam mo, sa laro ng politika, ganyan talaga They would somehow will endorse yung mga tao na at sa tingin nila, okay. But eventually, nagbabago. Nabubudol. Alam mo, kanina meron akong kausap na isang senatorial candidate. Tapos, kinikwento niya nga sa akin, alam mo ba na si ganito, ito particular to si Torre. Sabi niya, si Torre, alam mo ba na dati kaibigan yan? Dati, sobra pang lapit niyan sa mga Duterte. Ano nga daw yan kay BP Sara Duterte? Madalas daw yan sa Davao nun. Sabi, bakit nagbago? Sabi nitong senatorial, alam mo naman ang nagagawa ng kapangyarihan at pera. Kayang baguhin ang tao. Which is true through history. People can be changed through money and power. Pag naranasan na nila ang power at ang pera, nagbabago yan. Could you just imagine? The very person na kasama ng ating Panginoong Jesus, apostol niya, talagang pinagpalit lang siya sa 30 pilak ba yun? Di ba? Correct me if I'm wrong. Pinagpalit po siya sa pilak lang po. Ibig sabihin, in other words, pinagpalit mo ang Panginoong Jesus dahil sa pera. You know that that person, in your eyes, kasi ano niya po ito, apostle, ibig sabihin mga kasama niya ho ito na nag-iikot. Nakita mo ang Panginoong Jesus nagpe-perform ng himala, bumubuhay ng patay. Alam mo talaga na Savior yung tao, because remember, there was a prophecy that there will be a Savior. Akala nga nila yung Savior na yun, ibig sabihin ng Savior na yun, Savior of the Israelites from yung sumakop sa kanila, yung Rome. Akala nila yun yung king na yun ang magpapalaya sa kanila, kasi para bagang nasa sila, under sila ng ibang bansa. Yun ang akala nila. Pero you know na there is a prophecy that alam mo na si Jesus Christ yun yung time na yun. Mantakin mo bilang apostle, bilang kadikit mo, bilang katabi mo, close sa'yo, pinagpalit ka sa pera. Yan po ang kasaysayan ng humanity. Ibig sabihin, people really change through money and power. Kaya nga sinasabi ni BP dito, hindi porket in-endorse ng isang tao magtitiwala ka na. Read between the lines, people of the earth. Read between the lines. Pwedeng posible, ginagamit lang din niya dahil ginamit siya dati. At alam niya yun. At ilang beses niyang sinabi na ang salitang mangga, tuwan-tuwa pa nga kayo nun, ilang beses niya ring sinabing nagamit siya. Hindi niyo ba naisip na pwedeng kaya niya ginagawa ang pag-endorse ngayon ay dahil ginagamit na rin niya? Hindi ko sinasabi niya ng dahilan. Pero pwedeng posible. Posible. Yeah? Kaya niya in-endorse dahil sa paggamit lang. Hindi natin alam. Para mapaniwala yung tao na sige, endorse kita. I will use you. Gagamitin din kita. But, sabi ko nga sa inyo, ang mga Duterte vloggers ay matatalino. Hopefully, they can read between the lines. Unless, from the very start, ay isa kang pro-IME. But if you're not a pro-IME from the very beginning, you would see and you would read between the lines. Itong mga binibitawan ni BP Sara Duterte dito by saying hindi porket in-endorse, iboboto nyo na. Ang linaw na mga mensahe niya dito. Ang linaw ng mensahe niya dito.
Ibig niya pong sabihin, mga kababayan, hindi porket in-endorse niya, iboboto nyo. Ibig niya sabihin, kayo mismo pag-aralan ninyo. Kilalanin ninyo. Yung bangang pangako nila. Kaya nga sinabi niya dito, di ba, paulit-ulit, wag lang porket in-endorse. Kailangan yung pangako ay na ipatupad. Sino po ba ang nangako ng 20 pesos na bigas? Di ba? Ang mga Marcos. Sino ba ang nangako na gagawin tayong golden age na naman? Di ba ang mga Marcos? So wag lang kayong maniwala basta-basta sa endorsement. Maraming salamat po. The next performance will start momentarily.